Kailangan pa bang patagalin ang mga rapist, serial killer, nang-aabuso ng kabataan? Kailangan pa bang patagalin yan? Yun no, saan punta galing? Wow! Siyempre, nandito pa din. Walang pagbabago sa tarima ni Bosyo. Subukan nga natin pag-usapan yung mga naglipa na at nagkalat na mga riding in tandem na yan, mga kakosa. Oh my God! Nung mga nagdaang taon, talagang pinangangambahan yan ng mga tropa dyan sa kanto. Kapag may dumadating na naka-boom-boom, ha? Full face helmet, ha? Ano yan? Talaga namang alistong-alisto yung mga yan. Sa panahon na yon na dagsa talaga ang tinutumba ng mga riding in tandem. Kahit wala silang ginagawa, iniisip nila, naku, baka madamay, mas mabuti na yung safe, iwas na lang tayo, may paparating na motor, pasukan sa mga iskinita yan. Ang galing nga, akala mo may curfew, ha? Pero nagdadaan lang naman ang nakamotor. Dahil sa takot at dahil sa mga bali-balita na nakalap nila, araw-araw ay may tinutumba yung mga riding in tandem na yan. Oh no! Yung mga drug-related. Alam nyo naman yun. Pero minsan, hindi na nga drug-related. Oh my God! Ay, nako. Katakot, di ba? May paliwanag tungkol sa mga yan kung bakit sila tumutumba ng tao. Oh my God! Yan yung gusto kong ibahagi sa inyo dahil meron akong nakausap na aking sanggan dikit noon ukol sa trabaho niyang ganyan. Ha? Pero bago natin umpisahan, mga kakosa, syempre, gusto ko munang batiin kayo ng isang maaliwalas at magandang araw sa inyong lahat. Yan! Yan ang gusto, yan muna dapat. Yan muna dapat tayo. May maganda tayong vibes. Pumunta muna tayo sa makatotohanan kung bakit sila nang babangbang. Oh my God! Literal! At totoo naman na ang dahilan ng mga yan ay pera. Kaya pumapayag sila na gawin yung mga trabahong ganon. Tama o tama? At marami ang nakakulong sa bilibid na ang kaso ay yung pagpatay ng mga sinasabing drug-related o yung minsan ay inosente. Oh no! Nandiyan sila sa bilibid. Nagdudusa sila sa bilibid. Oh my God! Ang bawat ulo ng kanilang itinutumba ay may kaakibat na halaga. Wow! May presyo kada ulo. Depende yan sa laki o liit ng katayuan ng bibiktimay nila. Kung medyo paldo-paldo yun, mataas ang presyo nun. Oh my Kung God! pipitsugin lang yung babakbakan, medyo may tawad naman. Bidding. Ang malaking tanong natin kasi dyan, mga kosa, kung bakit sila pumapasok sa ganong klaseng trabaho? Nasisikmura ba nila yon? Nakakatulog ba sila ng mahimbing? Ha? Ayan yung mga katanungan natin. Sa mga hindi natin alam ang kadahilanan kung bakit talagang dumadagsa at dumadami yung pumapasok ng ganyang klaseng trabaho. At hanggang ngayon, wala pang malinaw na sagot kung bakit nga ba. Pero si Bosyo to Wow! Hindi naman tatawagin Bosyo yan kung wala lang di ba? Mapangkusisa din ako minsan Ha? Eto na. Real talk pa sa real talk, totoo pa sa totoo, may nakausap ako na ganyan ang klase ng kanyang trabaho. Pero sa ayon sa nabalitaan ko, wala na siya. Oh my God! Sumakabilang buhay na siya. Ika nga sa kasabihan, kapag sa baril ka nabubuhay, alam niyo na, sa baril ka rin mamamatay. Yes, tama kayo nang narinig. Kung paano siya nagtatrabaho, kung ano yung klaseng trabahong ginagawa niya, ganun din ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. At trinabaho din siya. Gets niya?
pinagplanuhan din siya at nilagyan ng halaga ang patong niya sa ulo. Kaya naman, sa'yo tol, kung nasan ka man ngayon tol, alam kong alam mo to at kung makakapagsalita ka lang sana sa harap ng kamerang to alam kong napagkwentuhan na natin ng tungkol dyan. Diba? Alam ko, masaya ka na kung nasan ka ngayon tol. Salamat sa maikling pagsasama at pagkakaibigan. Yun na nga! Si Bosyo nga to, diba? Inusisa ko at inalam ko ang dahilan kung bakit nila nasisikmurang gawin yung ganyang trabaho. Oh my God. Nainip na ba kayo? Ayon sa kanya, sa aking kaibigan na pumanaw, meron siyang makasagutan tungkol dyan. At sa panahon nito, siguro naman, ako na ang magsasabi sa inyo dahil wala na siya. Dahil kung siya ang makikita nyo sa kamerang to, magtakbuhan na kayo. Wala na siya. Wala na. Inuulit ko, ito'y ayon sa pakikipag-usap ko sa ganyang klaseng trabaho. Wow! Hindi naman to applicable sa lahat na ganyan ang klaseng trabaho. Siguro sa kanyang karanasan, yun yung na-share niya sa akin. Hindi ko alam kung ano yung karanasan na iba, pero may paliwanag ako dyan. Medyo malapit sa katotohanan. Let's go! Ayon sa kanya, kapag nag-ring ang kanyang cellphone at nakita niya kung anong pangalan ang tumatawag dun sa cellphone niya, may kaba agad sa dibdib niya. Oh no! Matik, kabado 20 daw siya. Pero syempre, kahit kabadong-kabado na siya, hindi niya pwedeng baliwalain ang tawag ng Big Boss. Oh my God. At sasagot siya ng, "Hello? It's me you're looking for." Yun, ganun daw. At tagumpay, katulad ng inaasahan niya, yun na. Yung tawag na yon ay maghahatid sa kanya ng trabaho. May ipapatrabaho. Sa makatuwid, may buhay na namang mawawala Oh my at may God. pamilya na namang luluha. Pero ayon sa kanya, kailangan gampanan ang trabaho at alisin ang pangamba at takot. Oh no! Katulad nga ng sinabi ko kanina, may buhay na mawawala at may pamilyang luluha. Kapalit nito, ang halaga na ipinangako. Oh my God. Paulit-ulit niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Halos hindi niya na nga mabilang ang kanyang nabiktima. Minsan daw, naglakas loob siya na magtanong sa Big Boss through cellphone. "Boss, anong klase ba ng tao yung itutumba ko?" Oh my God. At syempre, tumugon naman si Boss. Wow! Sabi lang daw, "Ang lahat ng ipinapatrabaho ko sa'yo ay salot sa lipunan at halang ang kaluluwa." Oh no! Yun lang, klaro. Wala nang ibang dahi-dahilan. Oh my God. Yung narinig niya daw yun, ganun ba? Ganun naman pala eh. So, wala talagang konsensya niyang gagawin yung mga trabahong yun. Kaya ang ginawa, pang! 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 Oh. Oh no! Kasi nga, sa pagkakaalam niya, salot ng lipunan at halang ang kaluluwa ng mga tinitira niya. Oh my God. At syempre, ang kapalit ulit nun ay yung halagang ipinangako sa kanya. Gets? At may pagkakataon daw na minamadali na siya ng mga Big Boss. Oh no! Kailangan mawala na sa mundong ibabaw yung ipinapatira niya sa'yo. Siya, dahil feeling close siya sa boss, naglakas loob ulit siya magtanong, "Boss, bakit agad-agad mukhang nagmamadali naman tayo Siyempre may tugon si Big Boss. "Kailangan pa bang patagalin ang mga rapist, serial killer, nang-aabuso ng kabataan? Kailangan pa bang patagalin yan?" Kaya siya, ganun ba boss? Saan ba makikita yan? Aagarin ko na yan. Kaya ayun, pinatigil niya na ang paghinga. Dagdag daw ng lakas yung sasabihin sa'yo kung anong klase ng tao yung titirahin mo. Yung salot sa lipunan at perwisyo sa lugar nila. Oh
Oh no! Lahat daw ng kasamaan ng tao sasabihin ng boss Oh my para God. hindi daw sila makonsensya. Siyempre, may konting kiliti si Bosyo. Sabi ko, Tol, marami namang mas maayos at mas disenteng trabaho kesa dyan. Baka pwede tigilan mo na yan. Wow! Hindi maganda yung ending niyan. Sigurado ako dyan. Isa lang ang tugon niya. Mahirap kumawala sa kumunoy. Oh my God. Lalo na't wala kang kakapitan. Oh no! Gets nyo na siguro yun. Kung ano ibig ko sabihin. Kaya yung trabaho, nagpatuloy ng nagpatuloy. Oh my Minsan God. daw, isang beses siyang sumablay na ikinagalit ng mga big boss sa kanya. Oh no! Ayon sa kanya, nakita naman talaga niya yung target. At nung akmang lalapitan niya na ito para gawin na ang kanyang trabaho, biglang may lumabas na isang batang musmos Oh at no! nagpakarga doon sa taong target. Karga-karga. Siguro anak, pamangkin, basta bata. So napigilan daw siya. At baka pag pinutok niya, yung bata ang matamaan, wala namang kamuang-muang. Hindi bumitaw ang bata doon sa pagkakakarga. Kaya nagdesisyon siya na siguro sa ibang araw na planuhin at balikan ang taong pinapatrabaho sa kanya. At ito pa, take note muna mga kakosa. Oh no! Ayon sa kanya, yung mga big boss na nagpapatrabaho sa kanya, nandyan din sa paligid ng target. Oh my God. Nakamasid. Tinitignan kung tatrabahuhin mo talaga yan. Oh no! Ganon sila kasigurista. Big boss eh. At dahil sa nangyari na naantala yung trabaho niya at hindi niya nagawa, yung inaasahan niyang tawag ay talagang darating talaga yon. As soon as possible. Oh no! At yun na nga, tumawag na nga. At ang unang pagsagot niya, mura agad. Pinagmumura siya agad. Oh my God. Bakit hindi mo nadali? Oh no! Siyempre may sagot siya dyan. Boss, may bata eh. Baka madama yung bata. Wow! Ang dami mong dahilan. Di ba? May mga open naman. Hindi mo agad tinira. Sa iba ko na lang patitira yan. Mukhang nagkakadaga ka na eh. Oh my God. Mula ng mga oras na yon, umabot ang ilang buwan, hindi siya kinokontak ng big boss. Oh no! Sa isip-isip niya, mukhang nawala na ng tiwala. At inisip niya naduduwag na at kinakabahan na sa trabahong pinapagawa sa kanya. Sa mga araw at buwan na lumipas, naging maayos at disente ang kanyang pamumuhay. Walang pangamba. Wala siyang trabaho eh. Wala siyang binabakbakan eh. So, tamang chill-chill lang sa bahay. Diba? Wow! At may dumating na balita sa akin. Nakakalungkot lang mga kakosa. Na siya daw mismo ay natagpo ang patay. Oh no! Tuguan at tadtad ng bala sa isa sulok ng kalsada around Metro Manila. Oh my God. Tinanong ko yung ka-live-in partner niya. Ano ba ang huling sinabi sa'yo at saan ba daw siya pupunta noong mga oras na yon? Ang sagot lang daw sa kanya, pupuntahan ng kaibigan. Kaya sa di inaasahang pagkakataon, nabalitaan niya na lang may tumawag sa kanya na yun na nga. Nakita daw na nakahandusay sa kalsada. Oh my God. Naliligo sa sariling dugo. Wala ng buhay. Itong pagkikwento kong ito ay ayon sa kanya to, mga kakosa. Nakakalungkot kasi nga, una, wala na siya. Pero masaya na rin ako para sa kanya kasi nga, hindi na siya nakakagawa ng masama. Wow! Dito, sa malupit na mundo na ginagalawan nating lahat. Oh my God. Yan ang kanyang dahilan kung bakit pumapasok sila ng ganong klaseng trabaho. Kasi nga, pwede rin naman nating sabihin na easy money rin talaga. Isang buhay para sa pera. Kung sa tutuusin, mga kakosa, malumanay at maayos naman siyang kausap. Lagi lang siyang tahimik. Kung titignan mo nga siya, mukhang
hindi nga papalag ng pag pinatukan mo nga parang hindi papalag eh. Pero malalim pala. Hindi pala yun ang inaakala natin na pagkatao niya. Yan lamang ang experience ko sa pakikipag-usap ko sa isang tinatawag na riding in tandem or gun for hire. Oh my God. Sa kwentong yon mga kakosa, kung malawak-lawak talaga yung pangunawa nyo, may mapupulot dong aral mga kakosa eh. Yung wala kang magandang kahahantungan kapag ipinagpatuloy mo ang pang-aapi at pang-aalgabyado sa kapwa. Alang happy ending doon, kosa. Kitang-kita mo naman kung ano ang nangyari sa kanya. Napakasakit ng balik ng karma sa mga katulad niya, kosa. Dalawa lang naman ang pwedeng kahantungan niyang trabahong ganyan, kundi bilibid, sementeryo. Kaya mga kakosa, mas masarap pa rin gumawa ng kabutihan kesa mandamang mang-api ng kapwa natin. Dahil ang balik sa'yo ng karma is good. Good karma, ika nga. Pagkabutihan ang itinanim mo, matik, kabutihan at kasiyahan din ang aanihin mo. Sana nagustuhan nyo ang kwentuhan sa Tarima ni Bosyo, mga kakosa. Hanggang sa muli. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kakosa na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!